Clearly favoritism amongst some girls because I didn't get the opportunity to speak about my beauty with a purpose once, or what I'm campaigning for. I wasn't there to entertain conversations with dignitaries that have helped the system. I'm there to talk about what I'm championing for and what I believe in and what I believe is right. And I wanted to help, so I gave out my hand, and then I got told that I could not communicate with this person because they are classed as lower and I have to get back onto the coach. That is not what Miss World stands for me. So there's girls in this system that obviously do embrace it all, which is fantastic. You know, they want the sparkly dresses, they want the sparkly crowns, but I learned very quickly, this isn't why I embarked on Miss England, and this is not why I'm out here. I'm not staying true to myself, and I'm going against everything that I advocate for. If I'd stayed out there any longer, I was conforming. And there's a lot of girls out there that do feel the same as myself. And there's girls, like I said, that are out there that want to embrace that, and that's fine. But if I can share my story, and if I can share this now, and hopefully encourage and give a voice to the voices that feel voiceless. Ahí es cuando uno dice, realmente, ahí es cuando uno dice y confirma lo que todo el mundo dice, que prostituidos están los concursos de belleza. Entonces, como nosotras teníamos un grupo de WhatsApp entre las latinas y algunas más, ¿verdad? Y medio que nos íbamos contando lo que pasaba. Yo en ese momento creo que le conté a mi mamá y a mi novio lo que estaba pasando, lo que nosotras creíamos que estaba pasando, que después sí confirmamos todo y nos decían, Dios mío, yo no puedo cenar, una decía, Dios mío, yo no puedo cenar tranquila porque me miran la boca. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Ang inyo pong napanood ay ang pasabog na revelasyon ni Miss World 2025 England na kung saan ay nag-back out po siya. At ito yung ating pag-uusapan sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan nga po dito sa mundo ng social media itong mga revelasyon ngayon ni Miss England, Miss World England patungkol dito sa kalakaran ng Miss World na kung saan ay meron di umanong hindi maganda na ipinapagawa sa mga kandidata. At itong pinopoint out niya nga dito itong CEO ng Miss World na si Julia Morley. So doon sa ating mga naunang vlog, kung sino man po yung mga nakapanood sa inyo ay very controversial nga itong Miss World dahil napag-iinitan rin po yung ating mga kandidata. And here comes itong revelasyon ni Miss World England, and in fact ay nag-back out na po siya. So magbibigay tayo ng ating personal na opinion at ng ating personal na reaction dito mga kapolitika sa mga isiniwalat at talagang ibinuyang-yang ni Miss World England itong kanyang mga nalalaman kung kaya hindi siya nakatiis at talagang umalis na siya dito sa nasabing beauty contest. So mga kapolitika, alam naman po natin at even nga sa mga ibang mga beauty contest ay hindi na po bago itong mga ganitong kalakaran. So hinangaan ngayon itong si Miss World England dahil mayroon siyang tapang talaga na magsalita against sa ganitong mga gawain. So kung inyong matatandaan doon sa Miss Universe last year ay nabalot rin po ng mga issue at kontrobersiya. Dahil diba yung may-ari ng Miss Universe or isa sa mga stockholder ng Miss Universe na si Raul ay pinag-uusapan rin kung ano nga ba ang namamagitan or yung engagement dito sa nanalo sa Miss Universe 2024 na si Miss Denmark. So marami ang mga ganong ugong-ugong mga kapolitika pero hindi naman tayo ang makapag-confirm nun dahil hindi rin naman natin alam mga kapolitika kung ano nga ba ang nasa likod ng katotohanan or nitong mga usapin na ito. So tayo ay nagbibigay lamang po tayo ng ating reaksyon at hanga tayo dito kay Miss England na kung saan ay matapang niya na isiniwalat itong mga ganitong kontrobersiya at issue dito sa loob or pamunuan ng Miss World Organization. So ano pa yung ating maidadagdag dito mga kapolitika? Siguro ay mag-focus na lang po tayo sa laban ni Krishna Gravides. Okay? So ito naman ay kung magkakaroon ng legal battle or magkakaroon ng statement rin ang Miss World International, ayun po ang ating abangan dahil ito po ay napakabigat na bintang
nitong kandidata ng England. So mga kapolitika, ano po ang inyong maging reaksyon or inyong maging opinion dito sa isiniwalat ni Miss England sa patungkol nga sa Miss World? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.